Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Marami pong nagtatanong sa akin kapag pumupunta dito sa shop, lalo na yung mga gustong makabili ng mga second hand na sasakyan. Ganun din naman yung mga brand new na sasakyan na gusto nila bumili, pero mas marami yung second hand. Ang tinatanong po nila, ano daw po ba yung bibili nilang second hand na sasakyan na hindi masyadong malaki ang maintenance? Hindi masyadong mahal yung maintenance. Kasi nga po mga kapatid, kapag second hand lang ang binili mo, yun lang talaga yung budget nila, tapos makakabili ka pa ng mamahaling sasakyan, o kaya yung maraming mga maintenance na ipapagawa ka, kung minsan yun ang nagiging problema. Kaya pag nabili nila medyo may problema, nananatiling may problema habang ginagamit nila. Siyempre kung halimbawa binili mo ng worth 600,000 pesos yung isang second hand na sasakyan katulad nitong Pajero na to na BK. Tapos ngayon nabili mo, katulad din ito na napakaraming problema, napakaraming ipapaayos. Doon pa lang sa transmission nito, malaki na ang ginastos ng may-ari. Tapos ngayon, nandito ako sa pangilalim kasi maingay na. So mga kapatid, kung bibili ka ng second hand na gusto mong hindi ka masyadong gagastos ng malaking pera, syempre, isantabi mo yung mamahaling mga sasakyan. Halimbawa, tulad nitong Pajero BK na to, ito ay 4x4, halos lahat ng mga pangilalim nito ay katulad din ng mga naunang Pajero sa kanya. Maging yung mga Montero na sumunod na mga 4x4, ganun din yung mga parts niya dito sa under chassis. Hindi naman ganun kamura yung mga pyesa ng mga sasakyang nabanggit ko sa inyo, yung mga modelo na yon. Ngayon, kung bibilangin mo yung mga pyesa na narito sa ilalim nitong Pajero na to, at i-compare mo ngayon doon sa isang unit na SUV na halos katulad din niya na, halimbawa sabihin natin, yung Pajero din na hindi 4x4, mas marami pong pyesa yung masisira dito sa naka 4x4. Mas marami rin or mas mahal ang masisira kapag automatic din yung sasakyan mo. Pero depende yan sa gumagamit. Kasi ganito mga kapatid. Halimbawa, itong Pajero mo, automatic transmission to. Tapos, kung magmaneho ka naman, ay akala mo manual. Ginagawa mong manual lang yung automatic transmission. Since ito ay 4x4, yung iba, isinasabak talaga to sa off-road. Minsan, inilulubog pa sa tubig. O ayan, marami na kaming nagawang ganun. Yun nga lang mabaha ang automatic transmission mo Nasisira talaga. Palibhasa, 4x4, idadaan ngayon sa mga medyo matataas na baha, ilulubog sa tubig. Hindi naman ganun ka moderno. Yung mga transmission nito, talagang pinapasok ng tubig. Ayan na, magsisimula na yung maraming problema. At ang matindi dito, sa mga 4x4 na ganito, hindi lang yung transmission na masisira, pati yung kanyang transfer case, pwedeng magkaproblema. At sa dami ngayon ng mga parts na nandito sa ilalim or dito sa under chassis nitong 4x4 na Pajero, eto ngayon ang mangyayari, gagastos ka ngayon ng malaki sa iyong maintenance. Tulad ngayon mga kapatid, ay ipapakita ko sa inyo itong ilang mga defective na pyesa nitong Pajero na ito. Ang matindi dito, nasira lang yung goma, idinamay niya na ngayon itong mga metal na pyesa dito sa under chassis nitong Pajero. Ito, tignan nyo po itong pyesa na to. Ayan, kita nyo po ito, ayan, yung rubber boots nitong kanyang rack end, sa steering. Ayan, talagang sira na po. Basag na. Ito. Ayan, basag na po siya. Kita naman po, Ayan. Okay. Ito, matagal nang sira yan, mga kapatid, yung rubber boots na yan ng power steering. Kaso ang problema, hindi nakikita siguro nung dating may-ari. Kaya ang nangyayari, ginamit, nawalan ngayon ng lubrication yung rack end. At ang matindi dito, pati ngayon yung power steering niya nadamay. Nagkakaroon ngayon ng tagas doon sa rack, nung rack and pinion. Kasi nasira ito Nasira yung goma. Yun ngayon ang malaking problema ng may-ari nito dahil sa alip na ang gagawin ko lang ay itong rubber boots, pati ngayon yung rack and pinion ay aayusin ko. At ang matindi dito, hindi ka basta-basta makakabili ng genuine na original parts o repair kit ng rack and pinion. So isang problema na ng may-ari yan, isang problema ko na rin dahil napakasikip. Ang hirap gawin nito. Na-damage din po ang rack end nito. Dahil nga sa nawala yung lubrication, nawala yung grasa doon sa rack end, so ngayon, kumalog na. So nasira na rin. Kabilaan po ito, mga kapatid. Kaya dumami ngayon ang gagastusan niya. Ngayon, kung titignan nyo,
itong mga pyesa, ayan, kung gaano karami yung mga pyesa na wala sa mga hindi 4x4 na unit, edi syempre kapag ka nasira itong mga 4x4, mas marami kayong papalitang pyesa. Tulad na lamang itong front axle na to. Ayan. Itong rubber boots niya, ito bagong palit na to, pero yung nandoon ay hindi pa. Nasira din po yung bushing ng shock absorber niya dito. Sira po yung bushing dito. Dahil sa dalawa din po ang differential ng mga 4x4, so syempre, may i-maintain ka rin na gear oil diyan sa differential sa harap at differential sa likod. Eh kung talagang may sapat kang budget para din sa maintenance ng sasakyan na bibili mo, okay lang, bumili ka ng 4x4. Pero expect mo, mas maraming masisira dyan pagdating ng panahon. Tulad nitong propeller nito, dalawa rin. Kapag ka dalawa ang propeller mo, 4 ang cross joints niyan doon sa propeller. Kasi po, bawat isang propeller ay may tigisang cross joint sa kabilaan dulo. So ito, 2 ang propeller, 4 din ang cross joints. So marami ang masisira. At kung halimbawa, nasira yung una dito sa pangharap na propeller, asahan mo, may masisira naman din na kasunod yan. Kaya yung 4 na yon, kadalasan po kapag kami nagpapagawa dito sa amin at normal lang talagang nagkaroon ng wear and tear, halimbawa, yung propeller, yung kanyang cross joints, pinapalitan na namin yung 4. Kahit sabihin mo pang iyan ay mamahalin, hindi mo masasabi na mas matibay yung pyesa ng 4x4 sa 4x2. Tulad na lamang nitong upper suspension arm. Kung ano man ang upper suspension arm ng 4x2, ganun din ang suspension arm ng 4x4. Ito po, nasira na yung mga bushing, yung mga rubber bushing, dito sa kanyang suspension. Kaya ito po ay papalitan na. Ayan, ito pa yung isa. Okay. So magpapalit na kami ng mga bushings na ito. Kaso ang problema, wala na pong mabili na original. Kaya ako ay magpapahanap pa ngayon diyan sa Banawe. Dito po sa amin sa Antipolo, wala na akong mabiling original. Ayan biyak na po dun sa loob. Yan po yung problema nitong mga bushings ng upper suspension arm na ito. Sa makatwid, kung ang sasakyan mo ay mas mataas yung kanyang specs, mas mataas yung kanyang class, no? Sabihin na natin, mas mataas ang class ng 4x4 doon sa 4x2, mas maraming piyesang masisira yan, mas maraming piyesa na i-maintain ka yan, at hindi mo pwedeng sabihin na mas matibay siya doon sa mas murang variants. Nagkaiba lang talaga dahil ito ay 4x4 at yung isa naman ay 4x2. Pero pagdating doon sa loob, halos parehas na parehas lang. Yung nagkaroon ng mga Honda CR-V na full-time all-wheel drive, naku po, ang lalakas po niyan sa gasolina. Kaya ang ginagawa nung iba, tinatanggal nila yung propeller para hindi umikot yung doon sa likurang gulong at ang iikot lang ay yung nasa harapan. Kung bibili ka ng segunda manong sasakyan at ayaw mo ng malaki ang maintenance at ayaw mo na masyadong magastos kapag ka nasira, huwag kang kukuha ng 4x4 na mamahaling sasakyan. Itong Pajero na to, yung differential nito, may nagawa na po kami dito, ilan na rin po, ay mahirap hanapin ang bearing nito. Ito, yung pinion bearing po nito, doon sa ginawa namin na Pajero nung aming kapitan dito, si Kapitan Jeje, talagang hinanapan na namin sa lahat ng tindahan ng mga Mitsubishi, pati yung sa Casa, pati yung tindahan dyan sa Banawe, lahat, pati yung mga suppliers ng bearing, yung bearing center, sa Recto, wala po kaming mabili ng bearing na to. Itong bearing na to ay yung nakakabit doon sa pinion. Ngayon, meron akong isa dito, kasi yung pick-up po ni Doc Climaco, yung aking doktor, yung ENT po siya, ay ganito po yung bearing na kailangan ng pick-up niya. Na ganun din yung bearing na pinalitan namin doon sa Montero niya. So doon sa Montero, siya po ay nakabili ng bearing sa Japan pa mismo. Ngayon yung pickup niya na parehas din ng bearing doon sa pinion, sa differential, ay ganun din po ang bearing, nagpabili ulit siya diyan sa Japan. Yung kay Kapitan Jeje, meron pa silang nakuhang isa doon sa nagtitinda sa Recto. Pagkatapos nung tinawagan ko, wala na. Yung Montero na 4x4, yung Estrada na 4x4, pati itong mga Pajero BK na to, ito po ang bearing sa pinion na mahirap pong bilhin. Nagkakaproblema yung bearing na to dahil malakas po ang kanyang salyada. At kung minsan nga po yung iba, maiingay na kapag ka mabilis ka, tumatakbo ka na mabilis, ayan,
tapos bigla kang binitawan mo yung accelerator, mararamdaman mo yung parang pumapalo yung propeller doon sa differential. Tug! Gumagano siya. Ngayon, pag inapakan mo ulit yung accelerator, mararamdaman mo naman yung tug, tug, tug. Yung salyada po na yon ay doon sa differential, na kahit i-adjust mo doon sa loob ng differential, hindi talaga kakayanin kasi sira na talaga yung bearing. Kahit lagyan namin ng shims, no, yung brass shims, hindi pa rin po talaga nagagawa ng paraan. Kailangan mo talagang palitan. Masasabi natin talaga ngayon na kapag ang binili mong sasakyan ay 4x4, mas malaki ang maintenance niyan, mas maraming masisira dyan. At dahil nga sa karamihan ng mga 4x4 na yan, ginagamit yan sa off-road o talagang mas mabilis na masisira yan compare sa mga 4x2. Pero meron akong pupuntahan doon sa likod nito. Merong isang Army Major na ipinadala niya sa akin yung kanyang crosswind. Ito po ay 3 beses nang nagpagawa ng transmission niya. Yung unang 2, bumili siya ng automatic transmission. Yung pangatlo, ipinagawa na lang niya, pinarebuild na lang niya, pero ganun sira pa rin. Ngayon, binuksan namin at nakita namin yung problema. Naku po mga kapatid, papakita ko po sa inyo. Yung last na gumawa, nagpalit nga siya ng pyesa, pero yung hindi niya pinalit ang pyesa, yun po ngayon yung nasira at nasunog. Para po kay Major Villarosa ng Army, diyan po sa Lucena, Quezon. Major Villarosa, ito po ipapakita ko po sa inyo yung mga linings na nasira po sa inyong automatic transmission ng inyong crosswind. Ito po, pupuntahan po natin. Okay mga kapatid, ito yung Pajero, BK, puti, modelo pa po ito, 2013. Pero nakita nyo naman, ang daming mga piyesang nasira at papalitan. Siguro yung dating may-ari nito, talagang hindi niya ito mini-maintain. Ngayon yung nakabili, bago niya gamitin at isagad niya yung paggamit dito at maramdaman niya talaga yung ganda ng sasakyan na ito, ayan, ang dami niyang pinapagawa sa amin. At isa na nga po dito, ang problema nito na pinakamalaking gagastusan niya ay yung automatic transmission. Pero tapos na po kami doon, na-overhaul na namin ang automatic transmission na ito. Ngayon, ito po, tignan nyo po yung sasakyan ni Major Villarosa. Ito po yung transmission ng crosswind ni Major Villarosa. Army Major po, diyan po sa Lucena. At ang balita ko po, ito po ang isa sa pinakamagaling na Army Major nitong mga nakaraang taon dahil sa dami ng mga nakuha niyang awards. Okay, Major, ito po sunog na sunog. Yung lining po ng inyong transmission. Ayan, sunog na sunog po yan. At nadudurog na nga po. No, pakita ko sa inyo, Major. Ayan, nadudurog na siya. Ganyan po katindi yung sunog ng inyong linings dito sa inyong transmission. Ayan, okay. Yung iba naman, okay pa, katulad nito. Pero siyempre, bibili naman tayo, magpapalit naman ako ng lahat, yung buong rebuilding kit niyan. Wala na po tayong gagamitin dito sa mga lumang linings na yan, pati itong mga O-rings na to. Wala na po tayong gagamitin. Talagang rebuild po ito. Glenn, ipasok mo ulit ng konti dito. Pakita pa natin kung gaano kasunog itong mga linings ni Major Villarosa. Yan, ang tindi, makikita mo ngayon, ayun, yung talagang dapat na texture niya. Pero ito, yung nakuha nating sunog na parte. Kaya po, yung mga nagtataka kayo, bakit umiitim ang ATF nyo, kasi nga po, sunog na yung mga linings ng inyong transmission. Pero itong ganito, hindi mo to basta-basta magagasgas. Kasi ito ay hindi pa sunog. Lapit mo, Glenn. Hindi mo yan halos madurog. Okay? Pero itong isa, talagang ngayon, durog na durog, sunog na sunog. Ito ang nagkokos ngayon para umitim ang inyong automatic transmission. Mga kapatid, kapag naranasan nyo na may pagkakataon na maganda yung takbo ng inyong sasakyan, tapos parang ayaw kumambyo kasi nandoon lang siya sa tersera. Okay? Naiwan siya doon sa tersera or naiwan siya doon sa kwarta. Kasi dapat kung yan ay aapakan nyo ang accelerator nyo, dapat magda-downshift yan. Kung halimbawa, nasa kwarta ka, bababayan ng tersera, bababayan ng segunda. Pero inapakan mo na yung accelerator mo, nagalit lang yung RPM mo, tumaas lang yung RPM, hindi naman nagbago yung power dahil nga dapat magda-downshift yun. Mga kapatid, isang senyalis na yon na pwede nang mawasak ang transmission nyo. Kasi pinipilit mo siyang tumakbo ng malakas,
nandoon siya sa high speed, nandoon siya sa kwarta or sa tersera, mag-i-slide po yan. Sa lakas ng ikot, nung makina nyo, nung torque converter, kapag ka naman hindi tama yung gears na nandoon sa speed, no? Kasi dapat pantayan yung speed saka yung gears na yan, kaya nga meron tayong TPS, no? Throttle Position Sensor, pati yung apak mo, dapat yan ay synchronize. Kung hindi, may masisira at may masisira po sa inyong automatic transmission. Once na ma-experience nyo na merong ganong pangyayari, na inapakan mo accelerator mo at walang nangyari, nagalit lang yung RPM mo, tumaas lang ang RPM mo, hindi naman nagbago yung power, mayroon na pong nag-i-slide yan. Sana po mga kapatid, nakakatulong po sa inyo ang aking mga vlogs para naman po makapagbigay po ako sa inyo ng mga tips, mga clues, at mga kung paano nyo i-maintain ng inyong mga sasakyan. Sana nga po dumami pa ang mga vlogs na katulad nito, yung mga kasamahan din natin mga vloggers na isineshare po sa lahat yung kanilang mga nalalaman. Para naman po dumami rin yung mga aspiring na mga mekaniko, yung mga bata dyan na gustong maging mga mekaniko, ito po ang isa sa pinakamagandang propesyon sa mga darating na panahon dahil hindi mauubos ang mga sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.